Maayong udto ug maayong pagpaniudto gikan sa University of Science and Technology of Southern Philippines. This is your Lunchican in charge, Eric Gutarot, and you're watching Lunch Chat. Greetings to all trailblazers across the USTP system. Join me today for a chat as we unfold different activities and initiatives in the university's 7-point agenda dynamic. Mga kalancha, to our young innovators out there, join us today as we explore the innovations and achievements of the USTP Balubals BALZIP, a cable suspended drone for farm use, monitoring, and distribution. Hello everyone, welcome to Lunch Chat. Hello. Yes, kumusta? Hello, How was the travel? They came here all the way from Balubal. So thank you so much for seeing us and for gracing us with your presence today. By the way, can you introduce yourself? First, I'm John Leon Oval, 21 years old, 4th year student, and taking course of Bachelor of Agricultural Technology. So, good afternoon everyone. I am Rizal Ann Baktong, 22 years old, and I am taking Bachelor of Technology and Livelihood Education major in ICT. Hello, mayong udto siyang tanan. So, ako si Romel Galibot Chavez, 22 years old, taking up Bachelor of Agricultural Technology, 3rd year term. Nice. So guys, how are you feeling man? Okay ra? Okay naman. Okay ra biyahe. Okay ra biyahe. Yeah, traffic. Sige. So, let's start ang chikahan We know nga ang BALZIP kay ga-compete na gid siya nationally, internationally, no. How was the experience o unsa nga innovation ang inyong i-present to them sa competitions? So, among gi-present sa mga competitions sa other mga competitions no muna team BALZIP. So, muna siya ang cable suspended drone used for farm monitoring and distributions of fertilizer and pesticides. So among gigamit is mo na mo technology nga na siya cable para dili pud siya mas kanang bitong dali siya maka-accident pinana ba. Kay if katong drone kay naman siya pwede siya nga makwan siya out of control, so pwede siya maka-crash maka-affect sa mga farmers. So ang kaniyang cable suspended drone dili gid na siya laylay no kadto kin magsubay na siya sa iyang cable. So muna siya ang napud na siya remote control, so pwede ka maglingkod ka sa imong farm. Pwede may padagan na imong technology. So muna mo ang gina-present sa among other mga competitions sa nationwide or international. Then ako po na experience na mo that time is nag-uban ko sa Jinsan. So itong gitawag nga competition na demo Ingenious Day. So mo siya atong year 2022. So dito nahitabo sa Jinsan. Then ang experience ato kun siya nice kayo kay naka-kuan jud mig mga daghan kay mga investors no encounter mig mga investors. So daghan kay pug na inganyo sa mga technology. Ana siya kuan pud kanang bisan mapantuod nga wala mi napili at that time, wa mi nasulod sa top 3 pero dako pud dito nga opportunity sa mo. Kaya ang nakuan jud naila jud ang USTP dinis Cagayan og sa USTP Balubal usab kay ang nakasulod ato nga competition is sa kuan jud sa USTP jud. Labi na tong kuan sa atong kauban dinhi sa City of Bites sila mo nakasulod ato din. Naila pud ang USTP Balubal adto that time. So dako imong pasalamat og lipay pud niya mo ang kuan na pud na experience jud. Thank you kaayo. How about the others? How was your experience joining the competition? So, kanang na-introduce ang BALZIP sa amo way back when we were first year. So, wala pa kayo may kuan gyud ani ba kay funny nga kadang nakuan ni ni Engineer Pasca ag ni Doc Dennis sa kuan gyud sa kanang comfort room daw nila na nakuan nga or na-conceptualize nga na ay idea si engineer tapos napoy mga student si Dr. Dennis nga willing mo gunit ang kuan. So gi-introduce mi ni Doc Dennis kay engineer. So nagkuan mig mga training na workshop. So ang experience gid namo dai sa BALZIP is kanang roller coaster bitaw gid siya kay
dili wa gyud permitting ayahay. So Tama. we've gone through a lot of challenges na especially katong pag kuana namo pag nami isa ka first competition namo nga giapilan nga we're in gi kuana mo gi start na mo develop ang amo ang technology. So naami kanang usa ka farm nga dadto na mo siya gitaod bitaw. So kuan siya medyo distansya sa amo ang lugar kay dul-dul raman mi kuan kato siya. So ang kuan namo ang travel namo ato every day kay kailangan namo ikuan tan-awon kung ang mga plants nga among nakuan dadto okay pa ba. So but kuan to is though sige mig balik-balik dito nami na buo pod nga kuan ba kanang mga friendship and bonds nga hantud karon is gina keep gyapon gyud namo. Nice, that's really good to hear. So for me sir, my experience na is na siya'y kalisod pero napod siya kalipay sa pag-abot sa panahon kay sa among pagbuo sa technology. So dito sa farm together with engineer and Doc Apuan, Sir Mark, so all the faculty of UCP Balubal are very supportive yun sa mga. Nice. So diya gid namo makita kung maluya man galing mi naasi la bitaw nga mag-motivate sa mo nga ipadayon namo ang technology kung unsa mo nasugdan kay dili sa yun labi na gyud sa pagbuo. So we built the technology in a period of 6 months. So then dako kayo siya og impact sa mo labi na sa USTP gyud na kuan nga ma-introduce gyud namo ang among technology pinaagi sa mga technology nga makatabang gyud sa mga farmers. So hearing told no nga you really kanang murag is your project implemented na sa Balubal? Yes sir. Actually we have a demo together with the farmers there in Balubal and giving their feedbacks and suggestions about our technology kung unsa pa gyud ang mas mapa-improve nga mas magamit pa gyud sa mga farmers. Kay kato lang nga time as pag-interview namo kay ga-interview mi gid mi sa kana sir sa Balubal usa ka pa migbukid kaya maging ikuan kung unsa gyud ang problema sa farmers. And then wala sila nga kanila gi tigulang nako moarsa ko og knapsack sprayer 16 liters so bugat kaayo. So amo din gi-introduce among gikan nga sir nami proposal this technology can help you. And then wala din sila sir nga kanang as experiencado naman ko dong. Lagi. Pila na ko ka years ana and then pila na ko ka years di din ako kinahanglan but pag-abot dayon sa pag-demo namo sir sa mo ang technology dito sa farm na sila then pagtanaw nila nga working nya din sila nga dako gid siya tabang sa moa. So siguro nakaingon sila ato kay ngano ang mga farmers man god kay na sila principle nga to see is to believe, right? So ang mga farmers sinana. So pagkakita nila sa among technology nga working nga dako siya katabang sa komunidad or sa ato ang kuan sa mga farmers. So dito din na nga nice. It's very good to hear pod kay murag na-cultivate po nato diri atong core value as trailblazers no our social responsiveness. Kay we really listen to develop our innovation kay in the first place we're trying to make farming efficient and convenient for them and pod, diba? So that's very good to hearing all your experiences. But before you proceed atong sikahan, naalang gyud sa tayo very short gimmick just to set the kuan lang. Mood light lang, no. Sige. So our game is called Fast Food Talk. Sige, so ready na? Ready na. Very easy lagi kayo. Just have to choose lang yun. Sige. Kwek-kwek or proven? Kwek-kwek. Proven. Bagnet or lechon kawali? Lechon kawali. Chicharon or kropek? Chicharon. Dito gito sa pork. Fries or onion rings? Fries. Toron or lumpia? Lumpia. Ano, ganda. Party staple. Bitaw, mac chicken or chicken joy? Chicken joy. Yes, Jollibee! Sorry lang. There you go. Thank you so much for participating no, and for being a good sport. Just a short trivia before we proceed. If you notice, mga crunchy foods ang atong gi-feature sa atong fast food talk. And crunchier food is perceived to taste better according to neuroanthropologist John S. Allen, where he writes in his book that our preference for crispy dates back to our insect-eating ancestors, where the crunch of a cricket's exoskeleton denoted nourishment.
di ta mukaon og insect. Balang bitaw no kuan sa no offense sa mga ganag exotic food. But anyway, going back no sa atong chikahan. Ang kaniyang yung pag-compete manggod sa mga different competitions inside and outside the Philippines is a very great milestone no, for USTP. Ay, especially for your campus, which is Balubal, no? So, how did you prepare as a team? O how did you succeed kaha in your squad? So as a team no kuan yun mig gina-train yun mig ayo sa among mga coaches among mga instructor. So before ilaming ganang ginapaanhi dari sa USTP main tapos na mag-interview sa moa, mag-pitch mi sa ilahang atubangan. They will ask questions for preparation namo sa kanang mga competition namo, and then napud mi mga gina-workshop pud mi ni kanang kuani engineer Pasqua kay para mas ma-deepen gyud ang among kuan ba. Then also kuan yun mi niya nga dapat ma-experience pud namo ang problem gyud sa kuan sa usa ka farmer kay para mas lalom ang amo ang panang pag-explain sa ilaha ba or pagka-relate na mo ani nga technology dayon. So para kanang ma-succeed yun mi is kuan yun mi og kanang commitment sa amo ang team nga kanang bisag magkinaunsa charis. So magkinaunsa dapat kuan lang yun, laban lang jud, then dapat kanang porsigido ka nga kanang inyo gining makuan nga ma-achieve nga goal. Tama. Indeed no, you only fail if you stop trying, and I'm very happy nga nag-push through gid mo ani, and look at you now competing in different kanang cities inside and outside the country, plus gakadaog pa yun mo, so that's a very good kind of experience put on your end, no? And of course, it's a very great milestone for the university and of course for USTP Balubal. Anything na you can add? So, about the preparation of Team Balzip, no? Since then 2021 mi nagsugod first year 2020. So 2020 mi nagsugod. So daghan kayo mi og kanang challenges gyud. Labi na gyud. First year mo tanan. Oh, nagsugod. Nice. First year mi nagsugod, so we don't have any idea about sa among product. Then mo din to nga nakita ni Engineer Pasqua ang among potential nga mo dalaan ni nga technology. So din naming ginatagaan og training, mo tong gingan niya nga workshop nga maanhimi diri para mag-ask sila questions, then among i-pitch among product. So dito dayon nga at the first place maulaw pa mi bitaw o kanang kan ba kay lagi wala kay mi knowledge nganong kailangan pa man niya ana, and then pag compete na mo nakadaog mi, then dito din mi nakakuan nga ay pwede din ni siya makakuha dito kanang money ani para sa kuan pod sa tong implementation pod sa mga technology para sa farmers. So murag dito gyud din mi na murag nainganyo gyud din mi ba nga mo kuan pa gyud mo compete pa gyud dili lang kay diri lang mi taman. So mo compete gyud mi din bala og mapildi. Though namin napilan nga mga competition nga napildi mi, but we are trying bisan pa tuod og pildi mi, but amo pagyapon gina-push nga magpadayon ang Team Balzip. National, international. Yes. And I heard no, you're competing also another competition sa Shanghai. Yeah, nice. For the achievements of Team Balzip kumusugod sa pinakauna nidaog mi sa Innovation Olympics 2.0 as top 2 Luzon, Visayas, Mindanao na siya nga competition. So top 2 ang USTP, and then second competition is Thailand. The Team Balzip is champion. Nice. And ikatulo is ang Philippine Startup, third runner up mi. Ikaupat ang Ingenious top 10. And then recently lang dito sa Malaysia ni compete pod ko. Nice. Then na-appeal pod mi sa finalist, but unfortunately wala gid mi nakuha sa top 3. But that is the opportunity nga or privilege para sa amo nga na-present na mo among technology. And then karon dayon karong umaabot nga Disyembre, mo-compete na pod ang Team Balzip sa Shanghai, China. Yes. So ano. Very nice no, and very proud of you guys no for really pushing through with your innovation and for kanang inyong grit to really help the farmers no address these problems. Now for kuan atong chikahan na pud karon kay ang
di ba, ang innovation is very agriculture centered. You really want to help the farmers. So unsa nag-inspire sa inyo to really push through sa kaning innovation, and how do you see this as a kanang murag something sustainable bitaw para sa future? Alright, so what inspired Team Balzip nga ipadayon ang among technology? So gikuha na mong inspiration sa mga farmers, no? Nakita na mo ang ilang hardships, ilang difficulties sa farm nga giunsa nila pag irrigate ang ilahang tanom. So sa amoa kami nag-survey gid mi, among gitry ang knapsack sprayer nga kami nag-spray gid silang farm. Yes, Oo, para ma-feel gid namo ang ila bitaw ang struggle gid sa farm. So wala pa gani nag minuto or wala pa gani nag 5 minutes, sakit na kay mga baga. So dito na mo nakita nga kinahanglan gid nila ang Balzip, ang zip drone kay mag-remote ra ba sila, so dili na sila mag-arsa-arsa pa. So ang zip drone is inspired po siya sa kanang agricultural drone, which is the katong galupad bitaw nga gakuan. So then nakita pud namo nga dili tanan farmers maka-afford nini. Kay ang agricultural drone, it can cost 800,000 to 1 million. So dili gid maka-afford ang uban. Most of the farmers labi na diri sa CDO. So mo na ang nag-inspire sa moa nga buhaton og i-build pa namo or i-improve pa namo ang technology para gyud sa mga farmers. So in terms of sustainability, nakita po namo nga unsa ang pagka-sustainable sa among technology. So in sustainability, it essential to consider the social, the economic, the environmental impact. So ang among technology in terms of economic, kung mogamit ka ani, mas dako ang imong productivity, mas makaless ka og cost kay dili naman ka mag-hire og daghan nga tao nga mag-spray sa imong farm. And then pag in social pud siya, dili pud siya maka-harm physically. Unlike sa kanang mag-manual sprayer bitaw ka nga kung mag-spray ka chemicals, so pag mohangin sa imuha, so it can cause skin irritation. So but using this technology nga mong gibuhat, si tatay dito ra siya sa layo. Sa landong wag number remote lang siya. Oo. So dili siya ma-expose sa chemicals. So inana walay skin irritation. So inana nakita na mo nga sustainable siya sa economic, social and environmental impact. So kay di man sad mi gagamit og fuel, di ba? Kay kung mo gamit mig fuel, it can cause also sa kanang emission. Right. No, we are using batteries for environmental impact. Yeah, that's very good nga you really consider these things, no? Especially I was thinking manggod nga most of our farmers are really not getting younger manggod. Most of them are old na gyud nga mga farmers, di ba? So this time yun we want to really empower our farmers and as well as atong mga young innovators to really help our farmers, and of course itong mga growing children pa nga ma-empower sila nga farming is not di bitaw siya ikaulaw nga trabaho, because kani man gud ang ga-feed sa atong mga tables. They are the ones who bring food sa atong table, di ba? So actually usapod sa among tinguha nga nung gipursu naman nga technology kay we want to encourage the young people to engage in farming. Right. Kay have you noticed nga seldomly lang gid kay makita youth nga mo engage og farm. So using our technology kami gyud mga batan-on nga nagbuhat niini, so maengganyo na mo sila nga mo engage og farming. Right. So there are very different ways manggod and very different especially karon na we can incorporate technology with farming, which makes it more fun, more convenient and more efficient for everyone, especially the youth, no? Yes. Okay, very happy gud nga karon ang target sectors atong mga youth, young innovators are really the farmers. Yes. Kay it empowers them gud sa tanan. So before we end ito, thank you so much for your time. Thank you very much for having us. Very kuan kini sa amo, big kini siya nga, especially for young innovators who are watching with us. So anything you can plug sa atong kuan? Alright, so maayong udto sa tanan.
Sana wagi pasalamatan ang among director nga si Dr. Dennis Sapuan o ingon man kay Engineer Pascua nga siya gyud ang hinungdan nga nung ania mi diri karon. And then all the faculty and all the student of USTV Balubal nga very supportive gyud kaayo sa mga innovation nga among gigama para gyud sa mga farmers o gilamin gyud sa atong mga farmers. So you can add po. So, I would like to say hi sa ko at Clomet of Fresh Box. Yeah, I forgot. Bye. So, shoutout na mo isa ka team, isa ka member, si Danilo. Hi Dan. So, kan po, shoutout po na akong other team, kan po na ako isa ka team. So, Team G-Cycle po sa USTP Balubal. Hello guys. Sige. Once again, thank you so much for being here with us and for sharing your innovation with us. I know nga na-inspire o interested good po dato mga viewers for that. Alright. Thank you very Mga much. kalanchat, in the university 7-point agenda dynamic, BALZIP falls under letter D, which is to develop and implement strategies in fostering innovation and entrepreneurship. Once again, this has been your Lunchican in charge, Eric Utarot. See you next episode, dito lang sa Lunchat.